Dominant Protector. Credit to the author. 751 hanggang 60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa ospital, mabilis na lumabas ang ulat ng kalusugan ni Leandro at ang mga resulta ay nagpakatanga sa mag-ama. Ang inilipat na bato sa katawan ni Leandro ay nagpapakita na ng mga senyales ng pagtanggi at ilang necrotic scar tissue ang naipon sa paligid nito. May apurahang pangangailangan na ito ay maalis kaagad sa pamamagitan ng operasyon. Ang bato ay isang masamang tugma. Sabi ni Leandro na hindi makapaniwala sa ulat ng kalusugan ng ospital. Si Fabian ay naninigarilyo at paikot-ikot sa silid ng pasyente. Tiyak na ito ang pinakamasamang kinalabasan. Bagamat palaging may posibilidad na tanggihan ng katawan ang transplant, may pantay na posibilidad na tanggapin ng katawan ang transplant. Ang lahat ng ito ay laro ng pagkakataon. Palaging may pag-asa para sa mas mahusay, ngunit sa sandaling ito, tila ang lahat ng swerte ay nawala. FK? That bastard Jerwin? Damn it, sabi ni Leandro habang galit siyang naghagis ng unan sa lupa. Leandro, huwag kang masyadong impulsive. Pasyente ka na, kaya subukan mong huwag masyadong magalit, ani Fabian na galit na galit. Kung ayaw ni Jerwin na tulungan si Leandro na magkaroon ng kidney, huwag na lang. Bakit kailangan niyang i-transplant ang isang hindi tugmang bato sa Leandro? Malinaw, tumanggi si Fabian na maniwala na hindi alam ni Jerwin. Ayon sa sinabi ng doktor, kung ang bato ay tumanggi sa loob ng 2 araw ay malinaw na senyales ng pagtanggi. Hindi ba nagsagawa ang surgeon ng pre-surgery match testing? Dad, anong gagawin ko ngayon? Kaka-transplant ko lang ng kidney na ito at masama ang laban. Nabigo si Leandro. Akala ko magiging ganap akong lalaki ulit pero parang hindi na mahalaga ngayon, makinig ka na lang sa doktor. Tanggalin mo na lang itong kidney o baka mas malaki ang epekto ng necrotic tissue. Gumawa ng desisyon si Fabian tungkol kay Jerwin, magkakaroon tayo ng iba pang pagkakataon para makaganti sa kanya. Pero ayoko na maging single kidney person. Sobrang sakit. Dati nang gustong gamitin ni Leandro ang kanyang ginintoang uri ng bato para maging isang master. Pero ngayon, pakiramdam niya ay nasa pinakamababa na naman siya. You can take your time looking for the kidney. Sinabi ni Fabian, sumunod na lang tayo kay Master Bing at gumawa ng malalaking bagay para kumita ng maraming pera. Kapag mayaman ka, makakabili ka na lang ng mas magandang kidney. Pero, dapat tanggalin ang masamang bato na ito. Well, this is the only way. Ano pa bang choice ko? Ikinuyom ni Leandro ang kanyang kamao at ipinahayag, Jerwin, isinusumpa ko na pahihirapan kita. 3 beses mo akong pinahirapan. Sa operasyon ng kidney transplant, nagkaroon ng 3 surgical cut si Leandro. Sa sandaling nagawa na ang desisyon, mabilis na inabisuhan ni Fabian ang ospital para sa isang operasyon sa pagtanggal ng bato kay Leandro. Para naman sa mga pulis, hindi sila nag-aalinlangan sa sitwasyon. Palaging may mga insidente sa mga taong may kriminal na background na sinusubukang linlangin ang iba. Si Leandro ay isa lamang sa maraming kapos-palad na mga kaso. Nakahanap siya ng kidney na gagamitin bilang transplant, ngunit ito ay isang masamang laban. Kung hindi niya ito na-extract kaagad, baka mamatay siya. Hindi maganda ang kalagayan ni Jerwin. Mapait ang mukha niya habang nakahiga sa hospital bed. Gusto talaga niyang makipag-ugnayan kay Leandro, ngunit hindi niya magawa. Ang kanyang sariling bato ay nasa loob ng Leandro. Nagdududa pa rin kung maibabalik niya ito. Kaya kapag pinahintulutan si Jerwin na umalis sa ospital, gagamitin niya ang kanyang sariling mga koneksyon sa pamilya upang makahanap ng mas katugmang bato para sa kanyang sarili. Paano magiging mas mabuti ang bato ng ibang tao kaysa sa sarili niyang bato? Hindi alam ni Jerwin na kakailanganin ni Leandro ang pamamaraan ng pagtanggal ng bato. Kung alam niya ay iiyak siya ng malakas. Ang basura ng isang tao ay kayamanan ng ibang tao. Ang balita tungkol sa pagbili ng isang apartment ng pamilya ni Josephine ay mabilis na naglakbay sa buong shantytown.
Ang kanilang mga kapitbahay sa barong-barong na may magandang relasyon sa kanilang pamilya ay lahat ay bumaba sa ospital upang tanungin kung ang ina ni Josephine ay may iba pang magagandang koneksyon. Matapos alisin ang mga residente ng Shantytown, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari pagkatapos, kaya nagkaroon sila ng pagnanais na lumipat sa parehong gusali. Ano? Nagkaroon ng 2,500,000 discount. At may libreng appliances ka. Nanlaki ang mga mata ng ina ni Joraline. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Tama, kilala ng ating Little Terrence ang CEO ng kumpanya ng real estate. Kailangang sundin ng manager na naka-duty ang gusto ng CEO. Akala mo ba magiging ganoon ako katwert na nakakuha ng malaking discount at makakakuha pa rin ng mga pagkakataon sa raffle? Bagamat hindi ito ipinaliwanag ni Marta ng malinaw, ito ay medyo halata sa lahat ng mga pahiwatig. Inakala ng mga tao na siya ay hindi napapansin, ngunit siya ay medyo matalino. Alam na alam niya kung ano ang nangyayari sa likod ng mga eksena. Pinili niya ang mga appliances, ngunit ang espesyal na premyo ay tiyak na isang setup. Masasabi niya na ang manager ay kailangang yumuko sa kagustuhan ni Fatty Boy, upang si Fatty Boy ang maging kinauukulan. Iginagalang ni Fatty Boy si Terrence, tulad ng ugali ng isang tagasunod para sa kanyang amo. Tiyak na napansin ni Marta ang aspetong iyon. Bukod dito, pinilit ni Fatty Boy na magpagamot sa kanila para sa hapunan, kahit na sila ang umani ng mga benepisyo mula kay Fatty Boy. Paano naging lohikal iyon? Tinakpin ni Marta ang kanyang bibig hanggang sa bumalik siya sa silid ng ospital. Iyon ay nagsimula siyang makipagtsismisan sa kanyang mga kaibigan sa kapitbahayan. Marta, nakahanap ka talaga ng mabuting manugang. Ipinagpatuloy ng ina ni Joraline ang kanyang inggit. Hindi rin naman masama ang Joraline mo. Sumangayon din si Marta na nakahanap si Josephine ng isang mabuting tao. Si Joraline ay isang sirang bulaklak, at siya ay may kapansanan, kaya ang makahanap ng isang desenteng kasintahan ay itinuturing na napakaswerte. Sandali itong pinag-isipan ng ina ni Joraline. Kung isasaalang-alang niya ang lahat ng katotohanan tungkol sa sarili niyang anak, napagtanto niyang hindi niya ito maikukumpara kay Josephine. Kaya't ang makahanap ng lalaking tulad ni Jacob, ay nagkakahalaga ng 8 buhay ng swerte. Maganda rin ang relasyon ni Nakangbo at Terrence. Dapat na makabili rin ang iyong sambahayan ng apartment na may espesyal na presyo. Patuloy ni Marta, kahit ano, ang pinakamahalagang bahagi ay ang bawas na presyo. Kung walang pera, kahit na mayroon kang isang matamis na deal para sa bahay, ito ay walang silbi, di ba? Tama, iniisip ko kung kailan darating ang Irving Real Estates para talakayin ang kabayaran. Umiling ang ina ni Joraline at bumantong hininga. Wala akong swerte sa sambahayan mo. Nakakuha ka ng 3 milyon sa isang kisap mata. Ito ay ipinagpalit sa paa ni Mr. Damon. Masaya ang ekspresyon ni Marta, walang anumang pahiwatig ng kalungkutan habang nagsasalita siya tungkol sa pinsala. Alam niya na ang pinsala ay isang dahilan lamang para makuha ang pera. Sa katunayan, ito ay ganap na isa pang issue. Kinailangan ni Terrence na tulungan ang kamag-anak ni Cody para sa perang iyon. Kung hindi, imposibleng makuha ang pera. Masama rin ang paako sa Joraline ko, kaya nasaan ang pera ko? Napabuntong hininga ang ina ni Joraline. Kung gayon kailangan mong umasa sa mga taktika, marahil ay kunin ang hari na iyon upang magbayad ng pera. Mungkahi ni Marta. Imposible yon. Bakit siya magbabayad ng compensation money? Umiling ang ina ni Joraline. Nagpatuloy sila sa pag-uusap nang maputol ito nang tumunog ang telepono ni Marta. Paumanhin, hayaan ko muna itong tawagan. Nakita ni Marta na ang numero ng telepono ay mula sa hindi kilalang tumatawag. Si Marta ay hindi nakakatanggap ng maraming tawag sa mga tao maliban sa sarili niyang pamilya. Hello. Ikaw. Sinagot ni Marta ang tawag. Hello, ito ba si Mrs. Marta Duran? Sinubukan ni Janong ang kanyang makakaya na maging taos-puso sa pamamagitan ng tawag. Ako, sino ka? Natigilan si Marta, hindi niya alam kung sino ang tumatawag. Hello, Miss Wong. Ako ay mula sa Irving Real Estates Development Company, ako ang project manager ng demolition team, si Jan Ong.
Magalang na nagpapaliwanag si Jan Ong. Jan Ong, Project Manager ng Irving Real Estate's Demolition. Inulit muli ni Marta ang nilalaman. Naghinala siya sa hindi kilalang tumatawag na ito, ano ang kailangan mo sa akin? 752. Bagamat alam ni Marta ang kakayahan ni Terenzen, labis niyang kinatatakutan ang mga mula sa Irving Real Estate. Ang mga taong iyon ay pareho sa mga mafia. Hindi siya maglalakas loob na makipag-ugnayan sa gayong mga mapagmataas na tao nang walang proteksyon ni Terence. Hindi ba namin giniba ang iyong bahay dati? Naisyuhan na ang kompensasyon ng iyong pamilya. Nais naming pumunta ka sa punong tanggapan ng Irving Real Estate, Irving Skyscrapers bukas ng alas 8 ng umaga. Pag-uusapan natin ang halaga ng kabayaran ng magkasama, sabi ni Jan Ong. Magkakaroon tayo ng kabayaran. Nagulat si Marta. Akala niya ang 3 milyong nakuha ni Terence para sa kanila ay kasama ang kabayaran ng bahay. Bakit muli nila siyang binabayaran? Of course. We demolished your house and natural, we will make up for it. Sumagot si Jan Ong, ang halaga na nasa isip namin, sa ngayon, ay 2 milyon, ngunit kailangan naming talakayin ang mga detalye sa iyo bukas. Kung sa tingin mo ay hindi ito sapat, maaari mong imungkahi iyon bukas. Okay? Alas 8, di ba? Pupunta ako. Nagulat si Marta. Magkakaroon ba siya ng isa pang 2 milyon? Okay. Pagdating mo, sumakay ka sa elevator mula sa underground parking lot. Pumunta ka sa level 2 at makikita mo ang Demolishment Project Group, pahiwatig ni Jan Ong kay Marta para hilingin kay Terence na ihatid siya doon. Yes, I have it recorded down. Walang problema, magkikita na lang tayo bukas. Mabilis na itinala ni Marta ang lahat. Nataranta ang lahat na napatingin sa kanya pagkatapos niyang ibinaba ang tawag. Wang, anong meron? Paano ang kabayaran? Curious na tanong ng nanay ni Joraline. Hindi ba inalis ang bahay ko? Isang taong tinatawag na Jan Ong, na bahagi ng Demolishment Project Group mula sa Irving Real Estate, ang tumawag sa akin at sinabihan akong i-claim ang aking kabayaran bukas sa headquarters. 2 milyon. Nagulat si Marta sa numero. Naisip ni Marta na ang kanyang maliit at sira na bahay ay nagkakahalaga ng hindi hihigit sa 10 hanggang 20,000. Bakit nila siya bibigyan ng 2 milyon? Ang unang pumasok sa isip niya ay si Terence. Hindi ba sina Cody at Master Bing ang namamahala sa Irving Real Estate? Marahil ay nag-alala si Cody na si Terence ay maghahanap muli ng gulo pagkatapos niyang bumalik at sinusubukang pasayahin si Terence. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, ito lamang ang posibilidad. 2 milyon. Natigilan ang ina ni Joraline sa numero. Lahat ng iba pang kapitbahay ay nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat na hindi alam kung ano ang sasabihin. Ang iyong bahay ay nagkakahalaga ng 2 milyon, bulalas ng ina ni Willa pagkaraan ng ilang sandali. 2 milyon lang ang binabayaran nila dahil takot sila kay Terence. Kung hindi pa aabot ng 20,000 ang bahay ko, not to mention 2 milyon. Bagamat si Marta ay nagpanggap na kalmado, ang kanyang puso ay napuno ng kagalakan. Yun ang naisip ko. 2 milyon. 2 million is enough para makabili tayo ng mansion. Umiling ang ina ni Joraline, mas masaya kami na magkaroon ng 10 o 80,000. Don't say that. We can always discuss it with them. Ngumiti si Marta. Parehong bamantong hininga ang ina ni Joraline at Willa. Pag-usapan. Wala kaming makapangyarihang tao tulad ni Terence sa aming mga pamilya. Paano natin ito mapag-uusapan sa kanila? Pag-uusapan ba nila tayo? Nang naisip nila ang agwat sa pagitan ni Marta at ng kanilang mga pamilya, hindi na sila nasasabik at umalis pagkaraan ng ilang sandali, pinag-uusapan kung paano nila tatalakayin ang halaga ng kabayaran na gagawin ng mga developer bukas. Dati, inakala nila na ang pamilya ni Josephine ang pinakakapos-palad na pamilya mula nang sinubukan nilang magrebelde at maparusahan. Ngayon, nasa pinakamagandang posisyon ang kanyang pamilya. Pagkaalis ng mga kapitbahay ni Marta, ipinasa niya ang mabuting balita kay Josephine. Yun,
Tinawagan lang ako ng Irving Real Estate at sinabing babayaran nila tayo ng 2 milyon. Si Marta ay hindi gaanong nasasabik tungkol sa 2 milyon matapos makita ang 3 milyon na natanggap niya noon. 2 milyon. Talaga. Hindi naniwala si Josephine, hindi ba 3 milyon lang ang binayaran nila sa atin? Bakit binibigyan pa nila tayo ng 2 milyon? Hindi ko alam. Baka natatakot sila kay Terence. Gusto nilang bayaran tayo para masiyahan si Terence para hindi na muling maghanap ng gulo si Terence. Hulaan ni Marta, yung si Coldy kahapon, hindi ba siya natakot kay Terence? Pakiusap mo siya. Sa tingin ko ay hindi na kailangang pasayahin si Terence, naging hinala ni Josephine ang mga salita ng kanyang ina, bagaman sila ay natatakot kay Terence, walang dahilan para bigyan kami ng ganoon kalaki dahil wala pang sinasabi si Terence. Hindi ba ito tila hindi makatwiran para sa iyo? How? How is that illogical? Hindi ba maganda na binibigyan nila tayo ng pera? Naisip ni Marta na masyadong maingat si Josephine. Hindi iyon. Ngunit bakit sila? Ma, sa tingin ko ay may mali. Pakiramdam ni Josephine ay may kakaiba. Bakit magpapadala si Coldy ng pera sa kanila? Ayaw niyang magbigay pagkatapos kang hilingin ni Terence, bakit kusa siyang nagbigay ng pera sa kanila ngayon? Ikaw. Hindi ba natin malalaman kung may mali o wala bukas? Walang ingat na sagot ni Marta, sinabi nila sa amin na pumunta sa ikalawang palapag ng Irving Skyscraper bukas ng alas 8 ng umaga para i-claim ang kabayaran. Tanungin si Terence kung libre siya o hindi at tingnan kung makakasama siya. Oh! Plano ni Josephine na tanungin si Terence kung ano ang plano ni Coldy. Binigyan niya sila ng 3 milyon noong nakaraang pagkakataon at isa pang 2 milyon sa pagkakataong ito. Natanggap ni Terence ang tawag ni Josephine noong malapit na siya sa paaralan. Pagkatapos niyang marinig ang pagsasalaysay ni Josephine, si Terence ay nataranta, kumpleto na ba ang skyscraper? Inakala ni Josephine na kakaiba si Terence sa isyu ng kompensasyon, ngunit hindi niya inaasahan na tututukan niya ang pagkumpleto ng gusali. Natuwa ito sa kanya, gusto mo bang i-demolish ulit? Gagawin ko kapag na-offend niya ulit ako, tumawa si Terence, na-demolish ang skyscraper niya at binibigyan pa niya ng pera ang pamilya mo. Bobo ba siya? Yun ang naisip ko. Sa tingin mo ba may mali dito? Nag-aalala si Josephine tungkol sa problemang ito. Hanam. Hiba't katangahan ang hindi kumuha ng libreng pera. Hindi inisip ni Terence na may mali, dahil nagbibigay sila ng pera, sasamahan kita bukas. Ngunit, akala pa rin ni Josephine ay hindi ito makatwiran. Kahit may problema, nandito ako. Bakit ka matatakot? Pinag-isipan ito ni Terence. Kahit na may gustong gawin sina Coldy at Irving, hindi nila ito makakamit dahil ganap na siyang gumaling. Imposibleng patayin nila siya. Okay. Tumango si Josephine bilang pagsang-ayon matapos marinig ang kanyang mga salita. Tama siya. Hindi na niya kailangang mag-alala sa tabi ni Terence. Dahil dito, tumigil si Josephine sa pag-aalala. 753. Matapos ibaba ang tawag ni Terence, tumugon si Josephine sa kanyang ina, sinabi sa kanya na pupunta si Terence sa Irving Skyscraper upang kunin ang kanilang kabayaran sa kanila. Nadama ni Marta na mas secured ang kasama ni Terence. Si Coldy ay labis na natakot kay Terence na marahil ay maaari siyang humingi ng karagdagang pera bukas. Sa paghusga mula sa tono ng boses ni Janong, parang maaaring tumaas pa ang numero. Hindi ito isinasapuso ni Terence at bumalik sa paaralan, nakadama ng katiyakan ng makita sina Miss at Yasi sa silid-aralan. Naisip ni Terence na maraming nangyari kamakailan, at mas mabuting maging mas maingat. Hindi mali ang instinct ni Terence. Sa sandaling ito, isang hindi tinatanggap na panauhin ang lumitaw sa opisina ni Fatty Slay sa Miracle Dr. Larkins Medical Company. Kahit na ang mga produkto ng Miracle Dr. Larkins ay hindi magagamit sa merkado, ang buong kumpanya ay nagsimulang magkaroon ng hugis dahil ito ay ganap na binago mula sa kanilang nakaraang kumpanya ng kalakalan na may ilang mga bagong departamento. Sa isang makaranasang tao tulad ni Fatty Boy, napakadali nito. Matapos samahan ni Fatty Boy si Terence at ang pamilya ni Josephine para bumili ng property, bumalik siya sa kanyang medical company.
Pinlano niyang sakupin ang nakaraang tagumpay mula sa kaganapan ng pagkalason at ilagay ang unang produkto, Miracle Dr. Larkins Injury Medicine, sa merkado. Naghanda si Fatty Boy ng diskarte sa marketing at gustong makipag-meeting sa lahat ng matataas na manager ng kumpanya, ngunit tinawag siya ng kanyang sekretarya pagkabalik niya. CEO Lay, gustong makita ka ng isang kliyente. Galing siya sa Iron Lake at gusto daw niyang pag-usapan ang isang collaboration sa amin. Sabi ng sekretarya, kita mo. Bumalik na ako, nasaan siya? Natarante si Fatty Boy. Wala pa sa market ang kanyang produkto at may naririto para talakayin ang pakikipagtulungan. Gayunpaman, ang pangalan ng kumpanya ay malawak na kumalat, nakilala sa nakalipas na ilang araw, na nagningning ng maliwanag sa panahon ng auction sa Iron Lake. Kung ang kliyente ay mula sa Iron Lake kung gayon ito ay may katuturan. Nasa client room katabi ng Chief Manager's Office, hininaan ng sekretarya ang boses niya, CEO Lay, mukhang bata pa ang kliyenteng ito. Ha, ang edad ay hindi indicator ng kakayahan ng isang tao. Magdedesisyon ako kapag nakilala ko siya, lihim na naisip ni Fatty Boy, hindi ba bata pa si Terence? Ngunit siya ay higit na may kakayahan kaysa sa iba. Pumasok si Fatty Boy sa kumpanya, at binati siya ng lahat ng staff. Bagamat tinawag na Miracle Dr. Larkins ang kumpanya, batid nilang hawak ni Fatty Boy ang lahat ng kapangyarihan sa pamamahala. Sa makatuwid, igalang at matakot sa kanya. Sumakay ng elevator si Fatty Boy at dumiretso sa kwarto ng kliyente. Ito ang unang collaborator at pinahahalagahan niya ito ng labis. Nakita ng sekretarya si Fatty Boy na pumasok at dali-daling tumayo para salubungin siya, CEO Lay, andito ka pala. This is Mr. York, a client from Iron Lake. Mr. York. Naging matalim ang tingin ni Fatty Boy. Ang kanyang apelyido ay York. Taga Iron Lakes House York ba siya? Si House York ay naghahanap ng pakikipagtulungan sa kanya. Tumango si Fatty Boy at walang pakialam na sumagot sa sekretarya, I know. Go do your things. Yes, Mr. Lay. Nagsalin ng 2 tasa ng tsaa ang sekretarya at inilagay sa harap ni na Fatty Boy at Mr. York bago lumabas ng silid. CEO Lay. Parang mayabang ang binata na may apelyidong Yorks. Hindi siya tumayo bagkus ay sumulyap lang kay Celestino, I'll introduce myself. My name is Kevin, this is my business card. Habang nagsasalita siya, kinuha ni Kevin ang isang business card at ipinasa kay Fatty Boy. Hindi isinasa puso ni Fatty Boy ang kaabangan ni Kevin. Isa siyang negosyante at kaya niyang mag-obserba at mag-control ng emosyon. Nakangiti siya habang kinukuha ang business card, sinulyapan ang mga salitang nakasulat dito, York's Trade and Commerce, Chief Manager Assistant, Kevin. York's Trade and Commerce. Hindi na kinuwestiyon ni Fatty Boy ang kanyang pagkakakilanlan. Galing nga siya sa House York, at maipaliwanag ang kanyang kaabangan. Ang mga tao mula sa House York ay nasa tuktok ng pyramid, at lahat ng kanilang mga tao ay may pakiramdam ng superiority. Assistant Kevin, ikinagagalak kitang makilala. Nakangiting tumayo si Fatty Boy at nakipagkamay kay Kevin. Gayunpaman, malamig siyang tumawa sa kanyang puso. Hindi na kailangang makaramdam ng superior sa harap ko. Walang kasiguraduhan na magiging kasing unlad ka sa hinaharap. Balang araw, hahawakan mo ang sapatos ko para sa akin. Kapag dumating ang oras na iyon, kakailanganin mo ng kasunduan mula sa akin. Ikaw ang magiging kababata ko. Gaano man kalakas si House York, ang iyong mga tao ay hindi mga immortal na halimaw. Hanggat ikaw ay may sakit at walang ibang makapagpapagaling nito, ikaw ay magmamakaawa sa akin sa hinaharap. Hindi tumayo si Kevin at nanatiling nakaupo habang iniunat niya ang kanyang kamay para makipagkamay kay Fatty Boy, there's no need to be courteous. Let's get right into it. Please go on, Mr. York. Tumango si Fatty Boy at umupo sa tapat ni Kevin, na nagkunwaring maasikaso. Ang Peel of Life Extension at Toxin Cleansing ng Miracle Dr. Larkins Medical Company at ang deluxe version ng Injury Medicine sumikat sa auction ng House York namin. Balita ko malapit na sa market ang bago mong produkto. Miracle Dr. Larkins Injury Medicine ang tawag dito. Nagsalita si Kevin nang walang pakialam.
Tama, nasa huling yugto na, at malapit na itong magamit sa merkado, hindi ito itinago ni Fatty Boy mula nang ipahayag niya ang lahat ng mga bagay na ito sa pulong ng balita. Hanam. Bagamat nakatanggap ng positibong feedback ang Peel of Life Extension at Toxin Cleansing mo at ang deluxe version ng Injury Medicine, hindi namin alam kung magkakaroon ng magandang kinabukasan ang Injury Medicine mo, tama. Tumingin si Kevin kay Fatty Boy. Haha, oo nga. We will never know how a product will be sold before it's available. Puno ng ngiti ang mukha ni Fatty Boy pero, sa totoo lang, hindi siya nasisiyahan sa inasta ni Kevin. Sino ka ba? How dare you question the future of medicine na nilikha ng amo ko? Idiot ka. Pinalayas na sana kita sa kwarto kung hindi ka taga-bahay York. Mr. Lay, matalino kang tao. This time, I came in behalf of House York to give your company a benefit, sumulyap si Kevin kay Fatty Boy, pero bago iyon, kailangan mong sagutin ng tapat ang mga tanong ko. Oh, ano yun? Lalong hinamak ni Fatty Boy si Kevin. Wala ba siyang utak? Nandito siya para bigyan siya ng benepisyo. Ano kaya ang ibibigay niya kay Fatty Boy sa ganoong ugali? Bakit si House York ay nagpadala ng isang idiot bilang kanilang kinatawan? Sa katunayan, walang problema sa pagpapadala kay Kevin dahil isa siya sa mga pinakatanyag na anak sa ikatlong henerasyon. Siya ay nasa huling yugto ng dibisyon ng ginto, at tiyak na siya ay isang bihasang tao sa kabataang henerasyon. 754. Not to mention na kung hindi si Fatty Boy ang nakaharap kay Kevin, kundi ang ibang mga pamilyang naiinip na umakyat sa mas malalaking bahay gaya ng House Kang, maluha-luha sila ng pasasalamat kahit gaano pa kasama ang ugali ni Kevin. Ito ay ang prestihiyo ni House York at mga taong ipinagmamalaki ni House Yorks. Mula sa pananaw ni House York, walang mali sa ugali ni Kevin. Ang pakikipagtulungan mula sa House York ay isang kawanggawa, isang pagpapala. Gayunpaman, naghanap sila ng maling target sa pagkakataong ito. Sa puso ni Fatty Boy, si Terence ang makapangyarihang amo, at si House York ay walang iba kundi isang basura sa harap ni Terence. Kung napakahusay ni House York, bakit mo gustong bilhin ang aking Peel of Life Extension at Toxin Cleansing mula sa amin? Simple lang ang tanong. Minsan kang bumili ng ripped remains ng mapa noong auction ng House York, pwede ko bang malaman kung bakit mo ito kailangan? Diretsong tanong ni Kevin. Hindi niya akalain na may itatago si Fatty Boy sa kanya sa harap ng prestihiyo ni House Yorks. Halatang alam ng mga dumalo sa kanilang auction ang background. Sino ang nangahas na magrebelde laban kay House York? Labi ng mapa. Ano? Natarante si Fatty Boy. Kailan niya ginawa iyon? Ang mga ekspresyon ni Fatty Boy ay naguguluhan kay Kevin. Nagpractice siya ng martial arts at bihasa siya sa pagmamasid sa mga ekspresyon ng mga tao. Sa gulat na ekspresyon ni Fatty Boy, parang wala siyang masyadong alam tungkol dito. Gayunpaman, biglang naalala ni Fatty Boy na bumili nga siya ng bahagi ng mapa para kay Terence. Dumating ba si House York para dito? Ang pakikipagtulungan at benepisyo ay lahat ng dahilan. Naisip ni Fatty Boy na malamang na ito ang kanilang layunin. Malinaw, dumating si Kevin na may layunin at ito ang mapa. Anong mga lihim ang itinago ng mga labi ng mapa? Mr. Lay, ang isang kilalang tao ay may maikling memorya, hindi ba? Ngumisi si Kevin kay Fatty Boy, binili mo ito noong auction, at hindi mo man lang maalala iyon. Naalala ko lang, alam ni Fatty Boy na hindi niya ito kayang ilihim sa kanya at umamin, pero binili ko lang ito dahil sa curiosity. Bigla kang nagtanong at nakalimutan ko na talaga. Sa katunayan, ito ay isang napunit na mapa na gawa sa balat ng tupa. Since you remembered, that's great. Can you tell me your intention of buy it? Or maybe, may alam ka bang ibang parts na katulad nito? Si Kevin ay 80% sigurado na hindi alam ni Fatty Boy ang paggamit ng mapa. Kung hindi, hindi siya magugulat sa tanong niya. I was just curious, nothing big. As for similar maps, no, I have not seen any, umiling si Fatty Boy. Talaga. Halatang hindi naniwala si Kevin sa sinabi ni Fatty Boy. Bagamat hindi alam ni Fatty Boy ang sekreto sa likod nito, bakit pa niya ito bibilhin kung wala pa naman siyang nakitang ibang parts noon?
Natural, ngumiti si Fatboy. Sige. Kung ganoon, ibigay mo sa akin ang mapa at bibigyan pa rin kita ng benepisyo. Nagpa siya si Kevin na baguhin ang kanyang diskarte at ibigay sa kanya ni Fatboy ang mapa. Kung talagang kapaki-pakinabang sa kanya ang mapa, tiyak na hindi niya ito ibibigay. Pero kung wala itong silbi sa kanya, hindi ito itatago ni Fatboy. Oh, bibigyan mo ako ng benefit. So sasabihin muna ni Mr. York sa akin ang benefit. Hindi kaagad sumagot si Fatboy kay Kevin ngunit nagtanong. Walang masamang sabihin sa iyo. Kung ibibigay mo sa amin ang mapa, ang House York's Trade and Commerce ang gaganap bilang pambansang dealership ng Miracle Dr. Larkins Medical Company para sa lahat ng iyong mga produkto sa hinaharap. Walang pakialam na sumagot si Kevin, kailangan mo lang umupo dito at maghintay para magbilang ng pera. Ha! Hindi makapaniwalang tinitigan ni Fatboy si Kevin. Ito ay kapaki-pakinabang para sa kanya. Hindi ka ba matako na tao? Humihingi ng pambansang dealership ng aking kumpanya. Bobo ka ba o bobo ako? Ang mga benta sa hinaharap ng mga produkto ng Miracle Dr. Larkins Medical Company ay madaling mahulaan. Alam na alam ni Fatboy ang kakayahan ni Terence at alam niya kung gaano kabisa ang mga produkto. Sa madaling salita, ang mga ahente ng kumpanya ay kikita ng malaking halaga. Hindi binalak ni Fatboy na ibigay ang kapangyarihang ito. Nagkaroon siya ng isang kumpanya ng kalakalan at pinagsama ito sa kumpanyang medikal, naging departamento ng pagbebenta. Mayroon siyang independenteng channel sa pagbebenta. Bakit kailangang magbigay ng kita sa iba? Sa katunayan, kung ito ay isang hindi kilalang maliit na negosyo, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa kanilang mga benta kung si House York ang kumilos bilang kanilang ahensya. Si House York ay may malawak na koneksyon, at lahat ng mayayamang ginoo sa buong bansa ay magbibigay sa kanila ng paggalang. Kaya't kung ito ang karaniwang sitwasyon, ang kumpanya ay makakatipid ng maraming pagsisikap kung ang House York ay pumalit sa isang bagong produkto. Hindi lang nila maiiwasan ang mga bayarin para sa mga channel ng pagbebenta at mga ad, ngunit hindi rin nila kailangang mag-alala tungkol sa mga benta. Isang tao mula sa House York ang natural na mag-aalaga sa lahat ng ito. Gayunpaman, para kay Fatboy, ito ay walang iba kundi isang leon na nagbuka ng bibig para makagat. Paano ito naging pakinabang? Halata na gusto nilang agawin ang tubo kay Fatboy. Ano sa tingin mo? Ang pakinabang, di ba? Nakita ni Kevin ang pagkabigla ni Fatboy, at nasiyahan siya sa kanyang sarili dahil naisip niyang nabigla si Fatboy sa kanyang pagkabukas palad. Haha, kung iyon ang gusto mo, hindi ako makakapagdesisyon. Sa kumpanya namin, mayroon kaming marketing department at sales channel mismo, nakangiting paghingi ng tawad ni Fatboy. Gayunpaman, kung gusto ng House York's Trade and Commerce na mag-order ng isang batch ng mga produkto, bibigyan kita ng malaking diskwento. Anong ibig mong sabihin? Agad na bumaba ang mukha ni Kevin dahil hindi niya inaasahan na tatanggihan ni Fatboy ang alok. Nagkusa si House York na maging ahente mo at tinanggihan mo ito. Pakiramdam ni Kevin ay nawala ang lahat ng kanyang dignidad. Hindi lang sa kanya kundi sa House York, pati na rin. Ito ay isang bagay na hinihiling ng iba sa kanila, ngunit naisip ni Fatboy na hindi ito kailangan. Hindi ba niya alam ang mga koneksyon na mayroon si House York? Mayroon lang silang isang produkto na hindi pa man lang naipakilala sa merkado, ngunit pinapantasya niyang magkaroon ng sariling channel sa pagbebenta. Ang merkado ay pinamunuan ng Miracle Dr. Kang's Golden Creation. Paano ka nangangarap ng isang bagong tatak? Sa katunayan, nakagawa ka ng ilang prestihiyo sa mga nasa matataas na uri sa lipunan, ngunit hindi ka ba nangangarap tungkol sa pampublikong pag-aproba na makukuha ng iyong brand nang walang tulong ng House York? Haha, Mr. York, this company is not belong to me alone. I am merely a manager, and I am only authorized to discuss the supply of the products in the market. As for the agency, I don't have the power to decide since the main point of our company was to be our own agent, kibot balikat ni Fatboy. Well, very well. Sana hindi mo pagsisihan ang desisyon mo ngayon. Galit na pinandilata ni Kevin si Fatboy at naisip paanong ang lalaking ito ay napakamangmang. 755.
Pinahahalagahan ni House York ang mga produkto ng Miracle Dr. Larkins Medical Company dahil alam nila ang mga epekto nito. Ang deluxe na bersyon ng injury medicine ay madaling gamitin. Nakaamoy ng business opportunity si House York at gusto niyang kunin ang kanilang ahensya bago pa sumikat ang kumpanya. Hindi nila kailangang mag-alala tungkol dito sa hinaharap kung ito ay magdadala sa kanila ng malaking kapalaran. Sa pananaw ni House York, isa itong maliit na kumpanya sa kabila ng magagandang produkto. Naisip nila na ang kumpanya ay dapat nasabik na ilunsad ang kanilang bagong produkto, kung nagtatrabaho sila sa isang prestihiyosong angkan, matutuwa sila. Baka bigyan pa nila sila ng dagdag na bahagi ng kinita. Napakayabang ni Kevin dahil sa mga kaisipang ito. Gayunpaman, tinanggihan siya ni Fatty Boy. At nawala lahat ng dignidad niya. Ang kanyang paunang kay-abangan ay tila isang biro. Hindi kailanman sinadya ni Fatty Boy na ibigay ang awtoridad, at masyado siyang nag-overthought. It isn't a decision I can make myself. Sabi ko manager lang ako, nakangiting sabi ni Fatty Boy, Mr. York, ano pa po bang ibang benepisyo ang maibibigay mo sa amin maliban dito? Ang mga salita ni Fatty Boy ay parang panunuya sa tenga ni Kevin. Namula ang mukha niya sa kahihiyan at galit na tumingin kay Fatty Boy, the remains of the map. Give me a price. Sorry, hindi ko kailangan ng pera. Ibinigay ko pa naman sa iba umiling si Fatty Boy. Binigay mo sa iba. Ikaw. Nawala ang magandang ugali ni Kevin. Hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon. Isa siya sa pinakasikat na estudyante sa ikatlong henerasyon ng House York at sinasamba siya tuwing pupunta siya. Hindi siya makapaniwala na hindi niya nakuha ang gusto niya rito at napahiya siya matapos mawala ng pasensya. Ibinili ko sa pera ko. Hindi ko kayang ibigay sa iba. Nagkibit balikat si Fatty Boy. Well, very well. Just wait and see. Biglang tumayo si Kevin at naglakad palabas ng client room, ipapakita ko sa iyo ang presyo ng pagkakasala kay House York. Open-ending House York. Malamig na tumawa si Fatty Boy sa direksyon na iniwan ni Kevin. Ito ay isang estudyante ng House York. Ano ba naman? Mabait at mahinhin siyang nagsalita. Paano niya sinaktan ang mga ito sa pagtanggi sa labis na kahilingan ni Kevin? Kung magpapatuloy ng ganito si House York, hindi sila makakaligtas sa ikatlong henerasyon. Marahil si Fatty Boy ay natakot kay House York noon, at natatakot siya na si House York ay hamarang sa kanyang kumpanya, ngunit ngayon ay sinundan niya si Terence. Pakiramdam ni Terence ay makapangyarihan. Kung ikukumpara niya si House York kay Terence, walang halaga si House York. Pagkaalis ni Kevin, tinawagan agad ni Fatty Boy si Terence. Boss, pwede ka bang makausap ngayon? Tanong ni Fatty Boy. Oo. Kara-rating lang ni Terence sa kanyang paaralan, at walang klase ngayon, kaya walang nakapansin sa kanya na tumatawag sa silid-aralan. May pinadala si House York kanina lang, sabi ni Fatty Boy, isang binata na tinatawag na Kevin, malamang na mahigit 20 taong gulang pa lang siya. Bahay York. Kevin. Ano ang pinunta nila? Huminga ng malalim si Terence nang marinig ang pangalan. Gusto nilang malaman ang tungkol sa mga labi ng isang mapa na nakuha mo sa auction ng House York noong nakaraan. Sumagot si Fatty Boy, tinanong nila ako kung alam ko kung para saan iyon at kung may nakita akong katulad nito. Oh! Don't tell me sinadya nilang gawing auctioned object. Biglang naalala ni Terence ang binata na nakabuntot sa kanya. Hindi naman mahina ang binatang iyon at naisip niyang taga-bahay kang ang lalaki. Ngunit nang maisip niya itong muli, paano nagkaroon ng ganoong kasanayang binata si House Kang? Maliban sa mga marangal na bahay, sino ang may kakayahang pamunuan ang isang Master of Gold Division sa paligid? Taga House York ba siya? Sinundan niya rin ba siya para sa mapa? Posible, tumango si Fatty Boy, kung hindi ay ayaw niyang bawiin ito sa akin. Kung gusto nila, nabili nila ito sa auction nang hindi nag-iikot. Ha! Bahagyang ngumiti si Terence. Kaya't ang mga labi ng mapa na iyon ay talagang ilang kayamanan, ha? Iniimbak ito ni Terence sa drawer ng hindi pinag-aralan, dahil hindi niya alam kung para saan ito ginagamit.
Marahil ay alam nila ang sekreto sa likod nito. And what was funny was that this Kevin keep mentioning benefits. The so-called benefit was to take the agency authority. It's ridiculous, how is that a benefit to US? Hindi ba siya ang gustong makakuha ng pera sa atin? Napamura si Fatty Boy. Kung isa lang tayong maliit na kumpanya, malamang na ito ay isipin na isang benepisyo, ngumiti si Terence at binalaan siya, maraming bihasang lalaki ang House Yorks. Mag-ingat sa sarili mong kaligtasan. Huwag mo silang labanan ng harapan. Alam ko. I was not servile or overbearing. Si Kevin ang masyadong mayabang, umiling si Fatty Boy. Umalis siya ng ganon. May sinabi pa ba siya? Hindi naniniwala si Terence na ganoon kadaling titigil si House Yorks. Kung talagang tinarget nila ang mga labi ng mapa, malamang nakikilos silang muli. Sinabi niya sa akin na maghintay at tingnan. Ipapaalam niya sa akin ang presyo na dapat kong bayaran para sa pagkakasala sa kanila. Sabi ni Fatty Boy. Okay, yumuko ang mga labi ni Terence pataas. Bahay York, ha? Hindi mahalaga kung ikaw ay isang nakatagong marangal na bahay o isang napakalaking halimaw, mas mabuting huwag mo akong pukawin o hindi ka magtatapos ng maayos. Binaba ni Terence ang tawag nang hindi ito hinahayaan na makarating sa kanya. Dahil hindi titigil dito si House York, kailangan na lang niyang maghintay na mahanap siya ng mga ito. Tiningnan niya ang text message sa kanyang phone na lumabas bago ang tawag. Tinatrato ka ni Daddy ng hapunan ngayong gabi. Ang mensahe ay mula kay Miss. Tinatrato siya ni Pablo. Nagtaka si Terence kung bakit at napag-isip-isip niyang ito ay malamang dahil iniligtas niya si Cheryl kahapon. Dahil inimbitahan siya ni Pablo, hindi niya tatanggihan ang alok. He texted her back, naiintindihan. Tinignan ni Miss ang message at hindi na nag-reply. Pakiramdam ni Terence ay nagbago ang kanyang saloobin sa kanya pagkatapos ng kahapon. She always look for trouble since she dislike him, pero parang gumaan ng konti ang relasyon nila. Pero, dumidistansya pa rin siya. Ang saloobin niya sa kanya ay tulad ng sa isang estranghero, ayaw siyang papasukin. Hindi alam ni Terence kung ano ang iniisip ng kanyang miss at sa katunayan, kahit si Cheryl ay hindi alam kung ano ang gusto niya sa kanyang sarili. Paano niya haharapin si Terence sa hinaharap? Kaya ba niyang bitawan ang katotohanang nakita ni Terence ang kanyang katawan? Nagdusa si Cheryl ng insomnia habang iniisip niya ang relasyon nila ni Terence sa buong gabi. 756. Walang alinlangan na si Terence ang pinakabagong karagdagan sa mansyon na nagdulot ng kalituhan kay Cheryl. Gayunpaman, pagkatapos niyang ganap na tanggapin ang kanyang pag-iral, naging ayaw niyang payagan siyang umalis. Inalagaan siya ni Terence sa lahat ng posibleng paraan. Mas inalagaan niya siya kaysa sa tatay niya at Uncle Fredo. Kulang siya sa pagmamahal ng ina at sa wakas ay natagpuan niya ang sarili niyang kaligayahan, at pinangarap pa niyang manatili si Terence dito magpakailanman para alagaan siya at si Yasi. Gayunpaman, alam ni Cheryl na imposible dahil nasa pagitan nila si Josephine. Ito rin ang dahilan kung bakit siya nagalit kay Josephine. Hindi niya inisip na dahil gusto niya si Terence ngunit dahil inalis ni Josephine ang kaligayahang pagmamay-ari niya. Kung wala si Terence, sino ang mag-aalaga sa kanya? Ayaw ni Cheryl na pumunta si Terence. Hanggang kahapon lang nang makita ni Terence ang kanyang hubad na katawan, na iba ang iniisip niya. Kung si Terence ang boyfriend niya, magpapatuloy pa ba siya noon? Maging si Cheryl mismo ay tumalon sa kaisipang ito. Nagustuhan niya ba si Terence? Talaga. Pero imposible yun. Siguradong si Yasi ang gumugulo sa buong araw na pinag-uusapan ang tungkol sa asawa at babae, dahilan para mawala siya sa sarili. Gayunpaman, gusto ni Cheryl na manatili pa si Terence, at hindi niya alam kung paano iyon gagawin. Sino ang makakausap niya para sa paksang ito? Yasi. Ang bibig ng babaeng iyon ay hindi sapat na selyado, at siya ay masyadong mapanlikha. Natatakot siya na bago niya maipahayag ng malinaw ang kanyang iniisip, maiisip ni Yasi na gusto niyang ituloy si Terence. Kaya, natatakot siyang sabihin ito kay Yasi.
Tumawag lang ang kanyang ama at sinabihan siyang maghapunan at para pahalagahan si Terence, tinext niya si Terence habang nasa kanyang telepono. Nang makitang pumayag si Terence, medyo kumalma si Cheryl. Cheryl sis, what's wrong? Bakit parang distracted ka? Matagal nang pinagmasdan ni Yasi si Cheryl. Distracted. Hindi. Marahil dahil hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Umiling si Cheryl. O bakit hindi ka nakatulog ng maayos? Tanong ni Yasi. Dahil kagagaling ko lang sa matinding sakit, natural na hindi ipahahayag ni Cheryl ang kanyang tunay na iniisip. Oh, akala ko iniisip mo ang Shield bro, pinag-aralan ng mabuti ni Yasi si Cheryl at sumagot. Bakit ko naman siya iisipin? Sa tingin mo ba ako ikaw? Sumimangot si Cheryl at lumingon sa gilid, ayaw tumingin kay Yasi. Cheryl sis, sa tingin ko kakaiba ang kinikilos mo, seryosong komento ni Yasi. Paanong kakaiba ako ngayon? Natagpuan ni Cheryl si Yasi na nakakainis. Hindi sigurado, sasabihin ko sa iyo pagkatapos kitang obserbahan ng higit pa, nag-isip si Yasi at sumagot. Hindi alam ni Cheryl kung ano ang sasabihin, pagkatapos ay patuloy na mag-obserba, patuloy akong magbabasa. Nang matapos siyang magsalita, kinuha ni Cheryl ang isang revision booklet at sinimulang basahin ito. Saglit na tinitigan ni Yasi si Cheryl ngunit wala siyang natuklasan. Maya-maya ay bumaling na rin siya sa libro niya. Pagkatapos ng klase sa gabi, hinatid ni Terence si Josephine pabalik sa ospital bago nagmaneho sa Pablo Business Hotel. Natural lang na pinili ni Pablo ang lugar na ito para i-treat siya ng hapunan. Ang Pablo Business Hotel ay tila lubhang abala yon. Puno ang lahat ng paradahan sa labas at walang pagpipilian si Terence kundi magmaneho papunta sa underground na paradahan. Ang mga customer lang na may membership ang pinapayagang iparada ang kanilang mga sasakyan dito. Nang makita ng manager ng parking lot si Terence na may pagod na van ngunit may diamond card, nagulat siya. Ito ba ay isang kakaibang libangan ng mayayamang tao? Hindi pinansin ni Terence ang ekspresyon ng lalaki. Kung tutuusin, hindi niya sinasadyang magmaneho ng van dito sa kanya ipapakita ang kanyang card. Ito ang kanyang sasakyan. Hindi na nagabala pang magpalit si Terence at sa tuwing masisira o mawala ang sasakyan na ito, plano niyang bumili ng bago. Sumakay siya ng elevator mula sa parking lot papunta sa VIP room sa itaas. Ito ay ang parehong silid tulad ng huling pagkakataon at si Terence ay kumatok sa pinto. Maya-maya, bumukas si Uncle Fredo at binati si Terence, Mr. Linford, nandito ka na. Ang saloobin ni Uncle Fredo kay Terence ay lumipat mula sa ordinaryong paggalang tungo sa taos-pusong paggalang habang inaprubahan niya ang kakayahan ni Terence. Si Terence ay hindi inaasahang nakatali kay Uncle Leandro, ngunit mukhang ayos lang siya habang nakahiga pa rin si Uncle Leandro sa kama. Lahat ng may kakayahang tao ay nakakuha ng paggalang. Si Uncle Fredo ay isang dalubhasang master sa Gold Division na dalubhasa sa pisikal na estilo. Likas niyang iginagalang si Terence, isang master sa Mystic Division na dalubhasa sa espiritual na estilo. Wala itong kinalaman kay Pablo dahil personal niya itong iginalang. Uncle Fredo, I'm late. Sorry to make everyone wait, nakangiting sabi ni Terence habang naglalakad papasok ng kwarto. Look, Shield bro is here. Pwede na ba akong kumain? Halatang hindi na makapaghintay si Yasi habang ang kanyang mga mata ay nakadikit sa mga pinggan sa mesa. Yasi. Sinaman siya ng tingin ni Cheryl, huwag kang bastos. Bakit parang gutom ka? Mag-ingat ka baka hindi ka makakahanap ng mapapangasawa sa hinaharap. Oh, kung kaya mo, kaya ko rin, walang ingat na sagot ni Yasi. Hindi nakaimik si Cheryl. Little Terence halika at maupo ka. Tumayo si Pablo at kinausap si Terence. Si Pablo ay kumbinsido sa mga kakayahan ni Terence. Ang kanyang anak na babae ay nailigtas ng napakabilis, at nalutas niya ng perpekto ang sakuna ng paaralan. Tito Charlton, huwag kang masyadong magalang sa akin. Mabilis na sumenya si Terence ng please, Uncle Charlton, please sit. Si Pablo ay senior ni Terence at tiyak na hindi mawawala ng ugali si Terence sa harap niya. Nakita ni Cheryl na tumayo ang daddy niya at wala siyang mukha para manatiling nakaupo. Hinawakan niya ang mga kamay ni Yasi at tumayo kasama niya, Terence, salamat sa kahapon.
Cheryl sis, hindi na kailangang maging magalang. Pamilya tayo kung tutuusin. Asawa ka ni Shield bro, at natural, kailangan kanyang iligtas. Kung hindi, mawawalan siya ng asawa. Naglagay si Yasi ng cream bun sa kanyang bibig at bumulong. Yasi, kalokohan yan. Sumimawt si Cheryl, paano ka makikipag-usap na may tinapay sa loob ng iyong bibig? Eto, kumuha ng isa pa. Kinuha ni Cheryl ang isa pang cream bun at pilit na itinulak ito sa bibig ni Yasi. Wow! Wow! Hindi na nakapagsalita si Yasi at inikot ang kanyang mga mata. Si Pablo ay nilibang ng kanyang anak na babae at Yasi at tumawa. Sanay na si Terence at nagkibit-balikat, huwag mo siyang bubusugin hanggang sa sumabog. Narinig ni Cheryl ang mga salita ni Terence at agad na namula. Naalala niya ang nangyari noong nakaraan at nakaramdam siya ng paumanhin kay Yasi. Kaya naman, inilabas niya ang tinapay mula sa bibig ni Yasi at inilagay sa isang plato sa gilid. Tumawa si Pablo habang ginagabayan si Terence sa kanyang upuan. Umupo si Terence sa kaliwa ni Cheryl at si Yasi ay umupo sa kanan ni Cheryl. Para naman kay Uncle Fredo at Pablo, tumira sila sa tapat nilang tatlo. 757. Little Terence, ang hapunan ngayon ay upang ipahayag ang aking pagpapahalaga. Salamat sa pagligtas sa aking anak na babae at sa pagligtas sa aking kumpanya at sa reputasyon ng aking paaralan. Itinaas ni Pablo ang baso sa harap niya, ito ay isang hapunan ng pamilya, kaya hindi tayo iinom. Nabalitaan ko na nagmaneho ka dito ngayon, kaya uminom tayo ng juice. Okay, tumango si Terence. Nilagyan niya ng juice ang baso niya at itinaas din. Si Pablo ay madalas na may mga social niceties at kailangan niyang uminom sa mga convention na iyon. Bagamat mahusay na binuo ang industriya ng Pablo, may mga patakaran para sa pagtalakay sa negosyo. Gaano man kalaki o kaliit ang negosyo, kailangan nilang ipagdiwang ito pagkatapos at hindi maiiwasan ang pag-inom. Kaya naman, hindi na kailangang uminom sa hapunan ng pamilya. Tungkulin ko na iligtas si Cheryl. Kung tutuusin, magkaibigan tayo. Paano ko siya mapapanood na mamatay? Ngumiti si Terence, para sa iba, iniligtas ko lang sila sa aking kaiganhawahan. Ako rin ang may pananagutan sa pagpapanatili ng reputasyon ng iyong kumpanya. Nagulat si Cheryl. Tinatrato siya ni Terence bilang isang kaibigan, hindi isang amo. Sa isang iglap, natuwa si Cheryl. Mukhang noong tinanggap niya si Terence, tinuring din siya ni Terence bilang kaibigan. Kung gayon, kailangan ba niyang panatilihin ang kanyang init ng ulo at makipag-ugnayan kay Terence bilang isang kaibigan? Magiging awkward ba iyon? Nag-init ang mukha ni Cheryl sa kakaisip sa nangyari sa ospital kahapon. Kung tinakpan niya ang kanyang sarili bilang kanyang amo, maaari pa rin niyang harapin ito, ngunit paano niya haharapin si Terence kung wala ito? Kung ganoon nga, hindi na ako magsasalita pa, ngumiti si Pablo, tama ka. Sa pribado, magkaibigan kayo ni Cheryl. Sa publiko, isa ka sa mga shareholder ng kumpanya. Paano ka nanood? Si Terence ay isa sa mga shareholder sa kumpanya ni Daddy. Nanlaki ang mata ni Cheryl sa hindi makapaniwala. Nagbigay ba si Daddy ng shares kay Terence? Talaga? Bagamat hindi gaanong pinahahalagahan ni Cheryl ang pera, hindi niya akalain na ang daddy niya ay madaling magbigay ng share sa isang outsider. Baka may kasunduan talaga sina Daddy at Terence. Kung hindi, bakit magbibigay ng share si Daddy kay Terence? Hindi ba siya magkakaroon ng awtoridad sa paggawa ng desisyon? Sa sandaling mailipat sa iba ang shares ni Terence, hindi ba malalagay sa panganib ang posisyon ng kanyang ama? Sa kabila ng lahat ng ito, hindi inisip ni Cheryl na si Terence ay isang taong walang utang na loob. Nakita ni Pablo ang nalilitong sulyap ng kanyang anak at ngumiti kay Terence, hindi alam ni Cheryl na shareholder ka. Hindi mo sinabi sa kanya. Hindi ko itinuring ang aking sarili bilang isang shareholder, at kung hindi mo ito binanggit, malamang na makakalimutan ko ito. Mapait na ngumiti si Terence. Nagulat si Pablo sa sinabi ni Terence. Si Terence lang siguro ang nag-iisip ng ganito.
Kung may ibang humawak ng ganoong kalaking bahagi ng shares, mag-iisip sila kung saan pupunta at kung paano gagastos ng pera. Sino ang kukuha ng 30,000 dolyar na sweldo at patuloy na susunod kay Miss? Nagulat din si Cheryl. Walang pakialam si Terence dito. Well, si Terence ay tila walang pakialam sa nakaraang 3 milyon din. Kaya hindi siya isang taong nagpapahalaga sa pera. Cheryl, si Little Terence na ngayon ang pangalawang pinakamalaking shareholder sa industriya ng Pablo, sabi ni Pablo sa kanyang anak. Ang pangalawang pinakamalaking. Lalong naguluhan si Cheryl. Tama na ang kanyang ama ang pinakamalaking shareholder sa kumpanya, ngunit kahit nahatiin niya ang kanyang mga share sa dalawang pantay na bahagi, hindi sapat para maging pangatlo sa pinakamalaking shareholder sa kumpanya. Hindi posibleng ibigay ng kanyang ama ang karamihan sa kanyang mga bahagi kay Terence at mag-iiwan lamang ng maliit na bahagi sa kanyang sarili, hindi ba? Oo, inilipat ni Gardo ang kanyang mga bahagi kay Little Terence, sabi ni Pablo. Sa wakas ay naintindihan ni Cheryl. So, isa pang shareholder ang nagbigay ng kanyang shares kay Terence. Kahit na hindi niya alam ang mga detalye, si Terence ngayon ay nagkakahalaga ng higit sa 10 milyon, at iyon ay isang hindi mapag-aalinlanganang katotohanan. With that, bakit siya mananatili sa mansyon? Sa sandaling ito, natuwa si Cheryl. Tinatrato ba niya ito bilang isang kaibigan? Kaya ba siya nanatili sa mansyon? Sa katunayan, hindi alam ni Cheryl na ang misyon ni Terence ay walang kinalaman sa pera. Kinuha lang ni Terence ang misyon na ito dahil pumayag ang kanyang matandang lalaki na magretiro siya pagkatapos nito. Pagod na si Terence sa walang tirahan at miserableng buhay at gusto niyang manirahan. Sige, huwag na nating pag-usapan. Little Terence, bilasan mo at kumain. Tiyak na nagugutom ka. Walang rules para sa family dinner. Busog na lang kayo, wika ni Pablo habang kumukuha ng isang piraso ng karne at ngumungya. Nagugutom si Terence at nang kakain na siya, bigla niyang napagtanto na may cream bun sa kanyang plato na may hilera ng mga marka ng ngipin at ilang laway. Ito ang bun na kinagat ni Yasi kanina. Kinuha ito ni Miss at inihagis sa plato niya. Natural na hindi inisip ni Terence na marumi ito. Siya ay nagsagawa ng CPR sa kanya, at ito ay wala. Not to mention na inisip ni Terence na cute si Yasi at sinasamba siya. Kaya naman, kinuha ni Terence ang tinapay at kinain ito ng walang pag-aalinlangan. Ang bun na iyon. Pinagmasdan ni Cheryl si Terence mula sa gilid ng kanyang mga mata at binalaan siya nang bigla niyang ilagay ang bun na kinagat ni Yasi sa kanyang bibig. Nakita ni Cheryl na kinain na ito ni Terence at wala na siyang magagawa. Kinain ni Terence ang laway ni Yasi. Umiling siya. Ibinibilang ba iyon bilang isang hindi direktang halik? Hindi direkta. Hindi ba sila naghalikan ng diretsyo? Binigyan ni Terence si Yasi ng CPR, hindi ba halik iyon? Wala talagang pakialam si Yasi. Ha! Biglang may napagtanto si Cheryl. Parang iba ang ugali ni Yasi sa ibang mga lalaki. Mula pa noong bata pa siya, walang ginawa si Yasi kundi manlinlang at manloko sa ibang mga lalaki. Tanging ang mga batang lalaki na nagkagusto kay Yasi ang nakakaunawa kung gaano miserable ang buhay. Palagi silang niloloko niya, o binubugbog sila ni Julian hanggang mamatay. Gayunpaman, hindi kailanman niloko ni Yasi si Terence noon. Naisip ni Cheryl at napagtanto na ito ay posible. Malinaw na iba ang pakikitungo ni Yasi kay Terence sa ibang mga lalaki. Bagamat hindi niya ito masyadong inisip, napagtanto niya ang mga problema pagkatapos itong pag-isipang mabuti. Gayunpaman, hindi sigurado si Cheryl. Marahil ito ay dahil naisip ni Yasi na hindi siya magtatagumpay sa kalokohan ni Terence at nakaramdam ng saya na magkaroon ng kapareha sa kalokohan. Kaya naman iba ang kinikilos niya. Oh! Marahil, may iba pang dahilan sa likod nito. 758. Si Cheryl ay labis na naabala sa hapunan, at hindi niya narinig ang pagtawag sa kanya ng kanyang ama. Ha! Napatitig sa kanya si Cheryl, Daddy, kakatawag mo lang ba sa akin? Cheryl, ano ang iniisip mo? Gusto kong bigyan mo ng toast si Terence.
Kung hindi dahil sa kanya kahapon, hindi ko alam kung makikita pa kita ngayon. Ngumisi si Pablo. Ah, okay. Walang malay na itinaas ni Cheryl ang kanyang baso at napagtantong walang laman ang baso. Mabilis na pinunan ito ni Yasi bago niya muling itinaas ang baso. Sinulyapan niya si Terence at nakaramdam ng hiya nang maalala ang nangyari kahapon. Ibinaba niya ang kanyang mga mata at sinabing, "Salamat. Ilang beses mo na akong pinasalamatan." Natigilan si Terence dahil bihira niyang makita ang mahiyaing bahagi nito. Pero parang mas maganda siya sa ganoong paraan. Baka kung hindi niya ito amo, baka ituloy pa siya nito. "Ma'am." Mahiyang sagot ni Cheryl at ininom ang lahat ng juice sa loob ng baso niya, "Tapos ko na." Tinapos din ni Terence ang lahat. Mukhang hindi siya sanay sa mga social niceties. Bihira siyang dinala ni Pablo sa mga piging ng mga marangal na bahay. Marahil ito ang dahilan kung bakit hindi siya nabahira ng hindi malusog na mga gawi. Si Miss ay isang simple at tapat na tao. Bagamat tila malamig siya sa mga estranghero, inalagaan niya ito pagkatapos na maging mas pamilyar sa kanya. Bagamat hindi niya ito ipinahayag sa salita, naramdaman ito ni Terence. Hindi kailanman intensyon ni Pablo na turuan si Cheryl bilang isang malakas at independenteng babaeng negosyante, at ito ay nakalilito kay Terence. Wala ba siyang planong hayaan siyang kunin ang kumpanya sa hinaharap? O, marahil ay ginagamit niya ang mas usong paraan sa ibang bansa, na hinahayaan si Cheryl na hawakan ang mga bahagi ng kumpanya ngunit hindi siya pinahihintulutan na lumahok sa pagpapatakbo ng kumpanya. Siyempre, hindi problema para kay Terence na mag-alala. Tungkol naman sa shares niya sa kumpanya, hindi niya talaga ito inalagaan. Wala man lang siyang pakialam sa operation ng medical company niya, bakit naman niya pakialaman ang Pablo Industry? Maayos silang naghapunan. Matagal-tagal na rin mula nang kumain si Pablo kasama sina Cheryl, Yasi, at Terence nang magkasama. Lalo na nang malutas ang problema ng kanyang anak at ng kumpanya, lalo siyang natuwa. Pagkatapos ng hapunan, kinailangan ni Pablo na bumalik sa opisina at bumaba sa labas ng kumpanya. Ang mga follow-up na epekto ng kaganapan ng pagkalason ay hindi panap na nawala at kailangan niyang personal na nasa kumpanya upang tulungan ang pulisya at legal na departamento na mangalap ng ebidensya. Tulad ng pagdating ni Terence, pinaandar niya ang kanyang lumang van pabalik sa mansyon habang si Uncle Fredo ay nagmaneho kina Cheryl at Yasi pabalik sa isang Bentley. Ayaw ni Terence na abalahin si Uncle Fredo dahil kaya niyang itaboy silang dalawa pabalik, ngunit tinanggihan ni Miss ang alok, "Hindi ba sinabi ko sa iyo na magmaneho ka ng SS noon?" Ngumiti ng mapait si Terence. Marahil ay hindi na niya kailangang isaalang-alang ang pagbili ng bagong kotse pagkatapos ng isang ito. Nang magkasunod na huminto ang dalawang sasakyang ito sa tapat ng mansyon ay sumambulat ang mabangis na tahol mula sa loob ng mansyon. Si General Wilson iyon. Si Terence ay naging tense nang hindi namamalayan at hinawakan ang jade pendant na nakapatong sa kanyang dibdib. Nagpadala ng signal ang pendant, at pumasok si Terence sa combat mode. Hindi kailanman tumahol si General Wilson ng walang dahilan, lalo na kapag sila ni Cheryl ang nasa labas. Kung ito ay isang estranghero, marahil ito ay maaaring tumahol. Ngunit sa ngayon, lahat sila ay mga taong kilala nitong mabuti. Si General Wilson ay lubos na pamilyar kina Terence, Cheryl, Yasi, at maging si Uncle Fredo. Kaya naman, dapat may nangyari. Ang hindi pangkaraniwang tahol ni General Wilson ay dapat na nagpapahiwatig ng isang bagay. Maging ang jade pendant na nakapatong sa dibdib ni Terence ay nagpadala sa kanya ng senyales na katulad ng isang babala. Sa oras na ito, bumaba rin ang sasakyan sina Cheryl at Yasi at nagulat sila sa mga tahol. "Huwag ka nang pumasok, delikado," umiling si Terence sa dalawa. Tumalon din si Uncle Fredo. Dahil nasa Gold Division siya, naramdaman din niyang may hindi tama. Bago pa makapagtanong si Cheryl, isang tili ng dugo ang nanggaling sa loob ng mansyon. Ito ay si General Wilson at ito ay patay na katahimikan pagkatapos. "General Wilson." Nagulat si Cheryl at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Binuksan niya ang pinto at gustong pumasok sa loob. Lumaki si General Wilson kasama si Cheryl at sinamahan siya sa pagkabata hanggang ngayon, na lumikha ng malalim na ugnayan sa pagitan nila.
Bago dumating si Terence sa mansyon, ang tanging kaibigan ni Cheryl maliban kay Yasi ay si General Wilson. Si Cheryl ay labis na nag-alala sa sigaw ni General Wilson. Ang tanging nasa isip niya ay tingnan kung ligtas ba si General Wilson o hindi. Binago ng tili ni General Wilson ang plano ni Terence. Binalak niyang pasukin ang mansyon para tingnan kung may panganib, ngunit malinaw na iba na ang sitwasyon. Pumasok si Cheryl at gayon din si Yasi. Kahit na ang kanyang relasyon kay General Wilson ay hindi kasing lalim ni Cheryl, gayon pa man ay nagmamalasakit siya. Not to mention na niligtas nito ang buhay nila noon. Noong nasa Mountain Shuangyan sila, paano sila mahahanap ni Terence kung hindi dahil kay General Wilson? Habang tumatakbo ang dalawa sa loob, hindi nagpahuli sina Terence at Uncle Fredo. Binuksan ni Cheryl ang chandelier ng bulwagan at nakitang nakapulupot si General Wilson sa lupa na may dugo sa paligid ng bibig, hindi sigurado kung patay pa ba ito o buhay. Hindi kalayuan sa General Wilson, may nakatayong lalaking nakaitim. Pagkaalis ni Kevin sa kumpanya ni Celestino, pinasok niya ang mansyon ni Celestino sa tabi ng tubig. Hindi siya naniwala sa sinabi ni Celestino at siya mismo ang dapat na hanapin ang piraso ng mapa. Gayunpaman, wala siyang nakuha mula sa tirahan ni Fatty Boy. Tiwala siya sa kanyang kakayahan sa paghahanap. Nahanap pa niya ang susi ng safe sa ilalim ng sahig ngunit walang palatandaan ng mapa. Sigurado si Kevin na hindi ito nakatago sa tirahan ni Celestino. Gayunpaman, hindi sumuko si Kevin. Ayon sa kanyang nakaraang pananaliksik, sinabi nito sa kanya na may dalawa pang tao na dumalo sa auction kasama si Celestino. Ang isa ay si Terence, ang isa ay si Marting. Si Terence ang binata na nakilala niya sa harap ng chemist. Nang hindi alam kung bakit naisip ni Kevin na mas problemado si Terence kaysa kina Fatty Boy at Marting. Dahil din kay Terence kaya nabigo ang plano niyang sundan sila ng palihim. Bagamat si Terence ang pinakabata sa kanila, naisip ni Kevin na hindi siya simple habang dumalo siya sa auction kasama ang dalawa pa. Kaya naman, sinimulan niyang kolektahin ang background na impormasyon ni Terence pagkarating niya sa Starfield. 750. Si Terence ay tagasunod ni Cheryl. Nakatira siya sa villa ni Cheryl bilang estudyante ng Starfield's first school. Ang resulta na natagpuan ay lampas sa inaasahan ni Kevin. Naisip niya na si Terence ay maaaring may malapit na koneksyon kay Martin o Celestino, ngunit sino ang hula na kinuha siya para maging bodyguard ni Miss Cheryl? Gayunpaman, dahil sa kadahilanang ito, nakita ni Kevin na kainahinala ang buong sitwasyong ito. Bakit pumunta ang bodyguard ng isang Miss hanggang Iron Lake para dumalo sa auction ng House York? Kung si Pablo bilang isang negosyante na dumating sa auction, ito ay makatwiran pa rin. Pero si Terence, sino lang ang lalaking ito? Bakit kailangan niyang dumalo sa auction? Anong uri ng relasyon mayroon sina Terence, Martin, at Celestino? At bakit ang mga figure tulad nina Martin at Celestino ay may mabuting pakikitungo sa isang tagasunod ng Miss? Ito ay ganap na walang katotohanan. Kaya pagkatapos umalis sa villa ni Fatty Boy, kasama ang lahat ng mga pagdududa sa kanyang isip, kinulong niya si Terence bilang kanyang susunod na target. Akala niya ay mas kainahinala si Terence kaysa kay Martin. Kung ang fragment ng mapa ay wala sa villa ni Fatty Boy, dapat ay nasa Terence ito. Ang pangalawang target na lokasyon ni Kevin ay ang villa ni Cheryl. Sa sobrang swerte, walang tao sa villa, aso lang ang nakikita. Gayunpaman, ang asong ito ay matalino at hindi naghahanap ng mga problema mismo. Lumiit ito at naging bola, hindi naabala si Kevin. Dahil ang aso ay hindi naghahanap ng gulo, si Kevin ay masyadong tamad na abalahin din. Kaya naman sinimulan na niya ang paghahanap. Sa kabutihang palad, nagsimula siya sa silid sa unang palapag at nalaman na ang silid ay kay Terence. Ang dami niyang nasabi dahil sa paglalaba sa kwarto. Ayon sa kanyang pananaliksik, si Cheryl ay mayroon lamang isang lalaki sa villa na tumutuloy sa kanya sa iisang bubong. Maliban kay Terence, wala nang iba. Pumasok siya at hinanap ang mga gamit. Casual lamang na inilagay ni Terence ang mga bagay na kailangan ni Kevin sa drawer.
Ginantimpalaan si Kevin ng mga labi ng mga mapa at one engine box sa drawer. Ang kahon na ito ay binili pabalik mula sa house kang ni Fatty Boy pagkatapos ng auction. Walang alam si Kevin tungkol sa kahon, ngunit dahil nakalagay ito sa mga labi ng mapa, magnanakaw din siya ng kahon. Natagpuan ni Kevin ang mga bagay na hinahanap niya ng walang labis na pagsisikap. Hindi makapaniwala si Kevin na ganito kadali ang kanyang unang misyon. Hindi lamang niya nakuha ang naunang fragment, ngunit natagpuan din niya ang isa pang piraso sa loob ng drawer pati na rin ang misteryosong hindi kilalang kahon na ito. Nang makita kung paano inilagay ni Terence ang mga fragment ng mapa sa loob ng drawer, alam ni Kevin na hindi alam ni Terence ang paggamit ng mapa at gayon din ang kahon. Kung hindi na lang niya ilalagay ang mga ito sa isang drawer. Kung alam niya, hindi niya ay secure ang mga ito sa mas lihim na lugar. Kaya't napagpasyahan niya na si Terence ay nagbid lamang para sa fragment ng mapa sa panahon ng auction dahil sa pagkakaroon ng isa pang piraso sa kanyang pag-aari. Nais niyang pagsamahin ang mga ito at alamin ang paggamit ng mapa na ito, ngunit anong sikreto ang matutuklasan niya sa 2 piraso lamang ng mga fragment. Kinagat ni Kevin ang kanyang mga labi. Si Terence ba ay isang tanga? Hindi ba niya alam na sinasadya ni House York na itinapon ang mapa upang maakit ang mga ahas mula sa kanilang butas? Si House York ay mayroon ng 3 piraso sa kanilang pag-aari. Ang nabid ni Terence ay isa rito. Gustong kolektahin ni House York ang higit pa sa mga labi, kaya ginamit nila ang pamamaraang ito para hilahin ang mga string akitin ang mga taong may mga labi at alam ang mga sekreto ng mapa upang ipakita ang kanilang mga sarili. Matapos malaman kung sino sila, hahanapin sila ni House York at aagawin ang lahat ng mayroon sila sa kanila. Maaaring kasuklam-suklam ang pamamaraang ito, ngunit ang mga tao sa House York ay napakahusay. Kahit na may magtanong sa kanila, wala silang anumang ebidensya na ituturo kay House Yorks. Sa oras na ito, si Kevin, mismo, ay hindi makapaniwala na ang mga bagay-bagay ay nangyayari ng maayos. Gayunpaman, nang ang mga fragment ng mapa at one engine box ay nasa kanyang kamay, ang aso sa sala ay nagsimulang tumahol ng baliw. Nagbigay ito ng matinding takot kay Kevin. Ano ang nangyayari sa asong ito? Ang lahat ay mabuti at medyo ngayon lang, ngunit ang lahat ng biglaang pagkatapos hawakan ang mapa at ang kahon, ang asong ito ay kinailangan na lamang magwala. Hindi kaya tumatahol ang aso dahil sa pagnanakaw ni Kevin ng mga gamit ng Villa. Naina si Kevin sa aso at hindi na ito pinansin. Natural, napabayan niya ang tunog ng sasakyan mula sa bakuran. Sa katunayan, palaging may mga sasakyang dumadaan sa Villa, ang lugar na ito ay para sa mga mayayaman at karaniwang mayayaman lang ang babalik sa gabi, kaya hindi inaasahan ni Kevin na babalik ang may-ari ng Villa na ito. Akala pa naman niya ay nabaliw ang aso dahil sa pagnanakaw niya ng mga gamit sa Villa. May dahilan kung bakit siya nag-iisip ng ganito. Ang dahilan ay naging maayos na ang mga pangyayari. Ang lahat ay nahulog sa tamang lugar. Pagnanakaw ni Kevin ng mapa at kahon at sabay na bumalik si Terence at ang barkada. Hindi umimik si General Wilson nang pumasok si Kevin sa Villa dahil sa takot. Si Kevin ay nagpapalabas ng isang mapanganib na aura, at ito ay nagpatakot kay General Wilson. Ito ang parehong pressure na ibinigay ni Terence nang pumasok siya sa Villa, kaya likas na takot si General Wilson kay Kevin. Natakot si General Wilson na atakihin siya ni Kevin kaya lumiit siya sa isang bola at hindi siya inistorbo. Siyempre, alam ni General Wilson na talagang hindi magandang bagay ang hitsura ni Kevin. Gayunpaman, ngayong nakauwi na si Cheryl, ayaw ni General Wilson na masaktan siya ni Kevin. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng lakas ng loob na tumahol. Gusto nitong bigyan ng babala si Cheryl na may panganib sa Villa at ayaw siyang pumasok. Si Cheryl ay mabait kay General Wilson, at si General Wilson ay ibinabalik ang pabor. Ito ay ganap na maganda, walang mali. Gayunpaman, hindi naintindihan ni Kevin ang intensyon ng aso. Akala niya ay hindi nasisiyahan ang aso sa pagnanakaw niya ng mga gamit. Namumuo ang iritasyon sa puso ni Kevin. Anong sirang aso? I even spared your life when I entered, why can't you just sit still and be a good boy instead of barking?
Isang piraso ng hindi karapat-dapat na tae. Gaano kalakas si Kevin? Bilang isang late-phase Golden Class Master, nagpadala siya ng isang sipa ng direkta kay General Wilson, na lubhang napinsala ang mga panloob na organo at pinabagsak ang aso, na umuubo ng dugo. Si General Wilson ay tila hindi siya makakaligtas sa suntok. Samantala, pumasok si Cheryl sa villa upang makita ang kalahating patay na si General Wilson sa lupa, at sa tabi nito ay isang lalaking nakaitim. Tumalon ang kanyang puso sa isang segundo, nalaman ang dahilan kung bakit biglang nag-iingay si General Wilson. Sina Cheryl at General Wilson ay magkasama mula pa noong bata pa. Pamilyar na pamilyar si Cheryl sa karakter ni General Wilson. Ang asong ito ay isang duwag na nananakot sa mahihina at natatakot sa malakas. Ang pinakamagandang halimbawa ay si Terence. Naging nanlambot si General Wilson matapos makilala si Terence. Bagamat hindi nagkomento si Cheryl tungkol dito, alam niya ito at mas alam niya ito kaysa sino man. Ang magandang bahagi ay narito si Terence upang protektahan siya kung si General Wilson ay hindi makalaban sa kanya, hindi ito mahalaga. Gayunpaman, ang lalaking nakaitim na sumalakay sa villa ay halatang walang magandang balita. Naniniwala si Cheryl na kung hindi sila uuwi bigla, tiyak na magtatago si General Wilson at hindi basta-basta magagalit sa nanghihimasok. Wala talagang pakialam si Cheryl kung may magnakaw ng kahit ano sa kanyang villa. 706 na po. Magpakita ng awa. Ngunit, tumahol ng malakas si General Wilson nang lumabas si Cheryl mula sa kotse. Malinaw na sinubukan ni General Wilson na babalaan siya na huwag pumasok sa villa dahil may panganib sa loob. Si Cheryl ay naantig at nalungkot sa parehong oras. Sinamahan siya ni General Wilson sa loob ng ilang taon at siya ay nakahiga sa malamig na matigas na lupa. Parang hindi ito aabot. Sa sandaling ito, halos madurog ang puso ni Cheryl. Ang kanyang mga luha ay umaagos sa kanyang mga pisngi. Hindi na niya binigyan ng pansin ang mundo habang siya ay lumundag sa lupa, hawak-hawak si General Wilson sa kanyang mga bisig. General Wilson, okay ka lang ba? Please don't die. Ang pakiramdam ng mawala ng mahal sa buhay ay nawala sa sarili si Miss. Nakaramdam siya ng labis na kawalan ng kakayahan habang nanlalaki ang kanyang mga mata na nakatingin sa lubhang napinsalang si General Wilson, ngunit wala siyang magawa tungkol dito. Sino ka? Alam ni Uncle Fredo kung gaano kalapit sina Miss at General Wilson. Nagalit ito habang nakatitig kay Kevin ng malamig na mga mata. Ikaw si Fredo, tama ba? Narinig na kita noon pa. Alam ni Kevin na nabusted siya pero hindi niya naisip na tumakas kahit kaunti. Nasa harap niya si Uncle Fredo, isang peak late-phase Golden Class Master, hindi bababa. Hindi magiging madali ang pagtakas ng ganoon lang. Kahit na ang antas ni Uncle Fredo ay maaaring bahagyang mas mataas kaysa sa kanya, ang kanilang lakas ay talagang magkatulad dahil si Uncle Fredo ay isang pisikal na master, habang si Kevin ay nag-practice ng espiritual na estilo. Kung lalabanan nila ang isa't isa, walang nakakaalam kung sino ang mangguna kaya hinding-hindi hamanin ni Kevin ang panganib dahil magdudulot lamang ito ng masamang kalagayan sa magkabilang panig. Bago siya dumating sa villa na ito, nagawa na niya ang kanyang takdang aralin, sinusuri ang mga tao sa paligid ni Terence. Siyempre, sa koneksyon ni House York, walang paraan na hindi malalaman ni House York ang tungkol sa isang master na tulad ni Uncle Fredo. Ipinatala ni House York sa isang file ang bawat master sa bahay ng mga karaniwang tao. Isa lang sa kanila si Tito Fu. Sino ka lang? Bakit ka pumunta dito? Inatake mo pa ang pinakamamahal na aso ni Miss Charlton. Nang makita kung gaano kalungkot si Cheryl, ang isip ni Uncle Fredo ay napuno ng pag-iisip na pigilan ang lalaking nakaitim. Kevin mula sa bahay Yorks. Hindi naging mahigpit si Kevin sa pagsisiwalat ng kanyang pangalan dahil makukuha pa ni Uncle Fredo ang impormasyon mula kay Fatty Boy. Tsaka parang hindi siya papayag na umalis si Uncle Fredo ng ganito. Ayaw niyang makipag-away dahil alam niyang masasaktan lang sila ng husto kung magkakalaban sila. Bahay York. Kevin. Nagulat si Uncle Fredo. Ang nasa harap ay mga taong mula sa House York.
Natural, alam ni Uncle Fredo ang mga bagay tungkol kay House Yorks. Ang pangit ng mukha niya bigla. Si House York ang pinuno ng mga dakilang bahay ng Maharlika, hindi man lang sila malabanan ni Pablo, pati na si Uncle Fredo. Fredo, isa kang physical master na may lakas ng peak late phase golden class, tama ba? Tinitigan ni Kevin si Uncle Fredo at same time na sinabi, I'm a late phase golden class spiritual master, hindi mo ako matatalo. Sinusubukan mo pa ring umalis pagkatapos ng lahat ng ito. Si Uncle Fredo ay may lobo sa tainga. Kung totoo ang sinabi ni Kevin, hindi talaga siya kayang harapin ni Uncle Fredo. Ang mga espiritual na Panginoon ay bahagyang mas malakas kaysa sa mga pisikal na Panginoon. Malamang ay nasa parehong antas sila sa mga tuntunin ng lakas. Higit pa rito, sa pagsuporta ni House York kay Kevin, si Uncle Fredo ay walang lakas ng loob na humarap muna. Ano pa bang magagawa natin? Maangas na sabi ni Kevin matapos makita ang takot kay Uncle Fredo. Nagpakita ng matinding kalungkutan si Cheryl sa kalagayan ni General Wilson. Nagulat siya at nanlaki ang mga mata ng bahagyang gumalaw ang asong nasa yakap niya, ngunit tuluyan na itong tumigil sa paggalaw nito. General Wilson, pwede bang huwag ka munang mamatay, huwag kang mamatay. Hindi inaasahan ni Cheryl ang araw kung saan siya iiwan ni General Wilson. Pinlano pa niyang makipaglaro kay General Wilson ang kanyang mga anak, katulad ng paglalaro niya sa kanya noong bata pa siya. Cheryl says, don't worry. Shield bro may something up his sleeve. Nang makita kung paano nahihirapang huminga si General Wilson, halos hindi makahinga, sinubukan ni Yasi na aliwin ang kanyang soulmate na nagdadalamati. Hindi rin maganda ang pakiramdam ni Yasi sa loob. Bagamat hindi gaanong malapit sina Yasi at General Wilson tulad ni Cheryl at General Wilson, sa kabuuan, nagkaroon sila ng masasayang araw na magkasama, at nasanay na si Yasi sa presensya ni General Wilson. Sumili ang ngisi sa magandang mukha ni Cheryl nang marinig niya ang pangalang Terence. Itinaas niya ang kanyang ulo at humiling ng salita sa bawat salita, Terence, pakipatay ang mamamatay na ito para sa akin. Siya, sigurado. Narinig ni Terence ang utos ng Miss at bahagyang tumango. Nakilala ni Terence ang lalaking nakaitim sa simula. Siya ang lalaking nakilala niya sa Iron Lake pagkatapos ng auction sa harap mismo ng tindahan ng gamot. Iniugnay niya ang lahat pagkatapos marinig ang pangalan ng lalaki. Siya yung lalaking nakilala ni Fatty Boy kanina, kaya ito yung Kevin na sinasabi niya. Hindi pa nga kita sinisimulang hanapin dito ka kumakatok sa pinto ko. Hindi gusto ni Terence na mag-umpisa ng gulo, ngunit kung may unang nagpasimula, hinding-hindi siya magiging madali sa kanila. House Yorks. Huminga ng malalim si Terence. Sige, House York. Dahil muli kayong nagpakita sa buhay ko, huwag mo akong sisihin kung may mangyari. Naparito ka para nakawin ang aking mga mapa. Naglakad si Terence papunta sa direksyon ni Kevin, tinitigin siya at same time na nagtanong. Magnakaw. Ito ay pag-aari ni House York sa unang lugar. Ano ang silbi kung mayroon ka nito? Si Kevin ay maingat sa pakikitungo kay Uncle Fredo, ngunit sa kanya ay wala si Terence. Hindi niya nakitang banta si Terence dahil hindi nakatala ang pangalan ni Terence sa database ng House Yorks. Kaya, hindi niya akalain na si Terence ay isang master, isa lamang bodyguard ng Miss. Gaano kaya siya kalakas? Sa karamihan, isa lang siyang special ops soldier o Sunday athlete walang nagbabanta. Si Pablo ay mayroon lamang Uncle Fredo, isang late phase golden class master sa kanyang tabi. Walang paraan na ang bodyguard ni Miss Charlton ay mas malakas kaysa kay Uncle Fredo, tama ba? Ano ang magagawa ng mga fragment ng mapa? Tanong ni Terence. Do you really think I would tell you? Not to mention I know nothing about the maps, either. Tumingin si Kevin kay Terence ng mayabang. Nako, nawalan ka lang ng halaga ng buhay mo. Baka mamatay ka na. Biglang sumugod si Terence para umatake, sabay-sabay na pinakawalan ang kanyang layunin sa pagpatay at aura. Little Terence, maawa ka. Natigilan si Uncle Fredo. Hindi siya makapaniwala na talagang sinusubukan siyang patayin ni Terence.
Naririnig niya ang intensyon sa pamamagitan ng kanyang mga salita lamang, at ito ay labis na nabigla sa kanya habang sinusubukan niyang pigilan siya. Paano mamamatay ang mga tao mula sa House York sa villa na ito? Paano magtatapos ang mga bagay sa mapayapang paraan kung dito namatay si Kevin? Paano ito haharapin ni Pablo? Walang paraan na kayang gawin niyang kaaway si House York, di ba? Golden Class, Peak Late Face. Natigilan si Kevin nang ilabas ni Terence ang kanyang aura. Hinampis siya ni Terence sa dibdib matapos tapusin ni Terence ang usapan. Hindi siya nabigyan ng pagkakataong umiwas. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.